Magandang hapon. Ngayon ay araw ng Sabado at samahan niyo muli kami sa isang oras ng pagtugon ng mga problemang medikal at legal. Ako si Attorney Migs Nograles. Ilalapit ang serbisyo ng pamahalaan direkta sa taong bayan. Ako naman po si Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Ang hinaing at suliranin ng publiko ay bibigyan pansin at bibigyan ng agarang aksyon dito lang sa House at Your Service. Umpisahan na natin ang ating serbisyong legal. Isang teacher ang dumulog sa ating programa at ang kanyang reklamo ay patungkol sa pamamalakad umano ng kanyang pinasukang eskwelahan. Ang kanyang hinaing ay 2 taon na raw ang lumipas nang mag-resign ito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya natatanggap ang kanyang back pay at last pay. Para sa detalye ng reklamong ito, kasama natin ngayon si Marites Havellana. Magandang hapon, Ma'am Marites. Magandang hapon po. So, kanina nag-uusap tayo tungkol dun sa situation nyo, no? Yes. Ito pong situation niya po ay parang meron, dun kayo nag-aral Yes, sa yes. eskwelahan na Yes to. Kumuha kayo ng TOR Yes. para masubmit one of the requirements na kailangan sa pag-take ng exam, Hindi no? po, pagpasok po sa DepEd. Pagpasok sa Opo. DepEd, no? And habang nag-aantay kayo dahil matagal, ang sinabi sa inyo na siguro magturo ka muna doon sa school. Opo. And umabot ng 1 taon? Opo. 1 taon. Wala pa rin na release? Wala pa. Anong school ang nirereklamo niyo po, Ma'am Marites? Newland Center Education po. So, private school Yes, yes. ito sa Caloocan, Yes po. no? At itong arrangement nyo, walang kontrata, Wala po. walang payslip, Wala po. and ang binigay sa inyo is, in term nila is cash advance. Yes. Walang kahit anong documentation. Wala po. Walang interview. Wala. So paano po, Ma'am Marites, paano nangyaring allowance lang po yung natatanggap nyo? Magkano nga yung allowance na tinatanggap ninyo? 400, minsan 400. Ang pinakamababa, 200 yun eh. Nakalagay 200? kasi Ang yung, pinakamalaki. inano ko po kasi yung sa ano ko eh. Nililista ko po kasi. Oo. Ang pinakamalaki po is 2,000. Okay. So, para lang alam ng mga nanonood ngayon, no, umabot ng almost 8 classes Yes. si Ma'am Marites at ang binigay sa kanyang cash advance, ang tawag na cash advance or allowance ay 200, minsan 400, at ang pinakamalaki, 2,000 per week. O, Hindi ito. hindi fixed. Hindi Ibig siya sabihin, kada fixed. linggo, hindi fixed yung natatanggap nyo pong na allowance. Walang kontrata, Wala po. walang other benefits, payslip, at umabot ng 1 taon. Yes. Meaning more than 6 months, Yes. no? Dun sa period na yon, Zia, no? Ilang klase po yung ina-handle ninyo? Ano po, may ano ko klase, isang ano, pero ang class ko, inaabot kami, 8. 8. Walo. At alam mo, Zia, ako kasi nagtuturo rin. So, alam ko yung difficulties ng isang guro, di ba? And yung tinuturo daw ni Ma'am Marites ay from grade school, Oh, Kinder tsaka grade kinder five. hanggang high school. Ito yung mga matitigas pa yung mga ulo. Hindi madaling magturo ng Yes. ganitong edad, Opo. ng ganito. At spread out yan, ha? Kinder until high school. Tapos, Opo. ako, nasashock ako, Zia, 400 Ang hindi sa ko lang per week na At saka ganyan. yung hindi ko lang maintindihan, Migs, no? Walang kontrata, wala po kayong kontrata. So, Wala. ibig sabihin, pagpasok nyo po doon, alam na po nila magtuturo ho kayo, Opo, diba? kasi unorient naman po kami ng supervisor eh. Pero Opo. wala pong sinabi na
ganito yung sahod. Wala po ganun. Walang ganun. May Pinakilala orientation. lang. Ang Pinakilala orientation lang. nung sinabi. Opo. Pasok kayo, turo kayo. Pinakilala lang po ako, ito yung bagong teacher. Ito yung- Sinabi naman Oo. teacher nyo. Opo. Ikaw lang mag-isa, wala kang kasama. Wala akong kasama kasi And bago lang ngayon, po. nandun ka pa ba sa school? Wala na. Wala na po. Anong taon? Natapos po ako doon, July 2023. So, 2023. Ah, At yes. paano yung exit nyo? Meron kayong sinay na waiver? Quit claim? Wala po. Nagpasa lang po kami ng resignation tapos... So, may resignation letter Oh, kang... yes, yes. Hiningi po yung resignation o kayo po yung nag-resign? Nagbigay po ako ng resignation. Okay. Nagbigay ka ng resignation. Oo. So, Pero hanggang hindi ngayon- naman dapat siya. Wala nga kontrata diba? Yan nga. At Oo. saka hanggang ngayon, wala pa po kayong natatanggap. Wala pa po. Pati yung COE ko po, COE, inano ko wala. po, wala po pa rin silang binibigay hanggang ngayon. Pag submit mo ng resignation letter, kumbaga, sinabi ba nila na 30 days pa or agad-agad yun? Wala po. Pinalik-balikan ko na lang po yun hanggang sa, ayun nga po, nakapasa na ako kailangan ng requirement sa DepEd, yung COE. Hanggang ngayon po, hindi po nila binibigay. Paano po ako makakapag-apply? So, hindi ka binigyan ng COE Hindi pa po. dahil anong excuse nila? Hindi pa daw po napipirmahan ng may-ari. But 'di ba? To begin with, walang kontrata. Hindi naman daw employed, 'di ba? Ang sinabi nga, volunteer or in training, kung ano man excuse. Pero hindi naman hindi nila ma-release ang COE, hindi nasasign. Maliban dito, Mix, gusto ko malaman kay Ma'am Marites, maliban po dito sa House at Your Service, saan po kayo dumulong Wala po. na ahensya para ireklamo ito? Wala Dahil po. sa pamamalakad halimbawa ng Wala. DepEd, ng school na DOLE. ito. Wala po talaga. At ngayon, anong pinakagusto nyo sa paglapit nyo sa House at Your Service? Anong Yung gusto nyo? TOR ko gusto kong makuha at saka yung COE ko kasi gagaya ngayon, hindi na ako makakahabol sa kasi sa pag-aantala ng pagbigay nila ng mga requirements ko. Mm-mm. Bakit 2 taon, umabot ng 2 taon bago kayo Hindi ko po alam sa kanila. nagreklamo? Ito yung I mean, unfair, Zia, Oo. Kasi pumasa na si ma'am, kapasa lang po, di ba? Yes, yes. At hindi niya makuha yung TOR, hindi niya makuha yung COE, so hindi siya makapag-apply Opo. sa Kaya trabaho. late na po. Kaya nga gusto natin malaman, magkano po yung para sa inyo? Magkano po yung sa palagay nyo yung dapat nyong matanggap? Nung simula po nung umalis po kayo dun sa eskwelahan na yon at hanggang ngayon, magkano po yung dapat Mga nyong nasa matanggap? 20 pa po yata yung 20. Yung mga other, meron ka mga kasama doon 20,000. na Meron mga po, meron po. teachers. Meron po. Ganon din ba Ganon ang din po. sitwasyon Opo. nila? At ilang taon na sila mga nandun? Meron bang matagal na nandun? Meron yung sa admin po. Matagal na po siya. Tapos allowance din. Oo. So, ibig sabihin, hindi lang siya. Hindi lang si Ma'am Hindi lang Marites. po ako. Marami Yung po sinabi kami. pong 20, you mean 20,000 ang dapat mong matanggap. Okay. I think yun yung going rate kasi dun sa level. Per class yan, diba? Kasi whole day. Pero if it's, kung tama po yung pagkarinig ko kay Ma'am Marites, if she's receiving 400 A week. weekly, tapos sa palagay niya is 20,000 yung dapat Ang niya layo. matanggap, you try to, try to imagine kung ilang weeks ang dapat Ako nga, na Zian, hirap hindi siya na ako sa makatanggap. diba, passion ko naman to. Pero yung isang class lang yan at hindi pa bata, ha? Yes. Actually, mix, sinubukan po nating mag-reach out dun sa eskwelahan. Hindi naman ho sila nagbigay ng kanilang pahayag. In fact, nag-reach out din po tayo. Tama yung sinabi ni Mix, ma'am, na nag-reach out din po tayo sa DepEd. Pero this is issue it po nung employment. So, ang makakasama po natin dito, dinulong po natin ito sa Department of Labor and Employment. No? At para mabigyang linaw ang legal na proseso dito, nasa kabilang linya na ng ating telepono si Attorney Jonathan Lardino, ang Supervising Labor and Employment Officer ng Department of Labor and Employment ng Kamanava Field Office. Magandang hapon po, Attorney Jonathan. Narinig niyo po ba kami? Yeah. Good afternoon also, Tony Miggs. Kasama ko po rin si Congressman Zia Adyong, no? At meron lang kaming mga katanungan dito sa ating legal situation, no? Na ito, teacher po siya. Well, sinabi pong trainee siya nitong private school na located in Caloocan. At binigyan lang po siya ng mga tinatawag na cash advance or allowances.
Even if mga umabot ng 8 klase, umabot na 1 taon, hinold ang TOR, walang kontrata, walang payslip, walang kung ano man. No? At you being in Dole, attorney, umabot na 1 Yes. taon to. So, past 6 months, di ba? Mga ganung aspeto. And it was full time. Kumbaga, di ba, Ma'am Marites? No? Yes po, Full time yes po. siya. Buong araw siya nandun sa eskwelahan. May laban po ba itong reklamo ni Ma'am Marites kahit 2 taon na ang lumipas nung sinabi nga nag-resign siya? Yeah, opo. Certainly po, Ms. Marites has the right to file. No? He has the cause of action and right to file the necessary complaint. No? The defense that there is no contract, let us go back to the definition of contract under the Civil Code. Contract is a meeting of minds between two persons whereby one binds himself with respect to the other to give something or render service. Now, in this case, there is a meeting of minds po. Although it's not in writing, but since may contract sila for her to work for the school, then that can be the basis for her to claim compensation. Now, with respect to the treatment made by the school as a trainee, the absence of training agreement would render that treatment void po. Ibig sabihin, wala pong basihan yung ganong treatment sa kanya. Oo. And in employment relationship po, law and the nature of work would be the determining factors to consider whether there is employment relationship. Attorney, gusto ko lang pong malaman at saka gusto ata malaman ni Ma'am Marites, what exactly is the violation committed by the school? And what proper Grounds, yung what proper grounds, grounds no, or would it be any nahabol. sanction or penalties on the part of the school so that they can probably address itong reklamo ni Ma'am Marites kasi we're talking about unpaid allowance. At hindi lang po kasi siya mag-isa, attorney. Ito yung alarming dito, hindi siya unique case, no? Mukhang kahit ang admin na nandun. So, and hindi lang siguro ito yung school, 'di ba? Ayoko mag-assume, pero sa mga nanonood at nakikinig dito sa ating programa, na ito rin ang kanilang pinagdadaanan, nararanasan sa kanilang mga eskwelahan or sa kanilang trabaho, hindi lang eskwelahan. Ano po ba ang masasabi nyo para sa mga nanonood nakikinig na anong laban dito? Exactly, paano ang laban dito? Opo, since may employment relationship po yan, within 3 years po, pwede pa siyang mag-file ng complaint. Given po yung facts na binanggit po, based sa narration niya, 2 years ago pa lang naman, so papasok po yun in other words, hindi po magpe-prescribe pa yung kanyang action. Anong grounds po pwede ng siyang- ang habol dito, Yes attorney? po, ang complaint niya po is non-payment of wages. Non-payment of Kasi- wages. Opo, Oo. non-payment of wages. Kasi hindi natin pwede consider yung allowance because under the law, she is not a trainee. Dapat po regular employee siya. Yung nga, Zia, no, yung siguro para mas maging malinaw sa mga nanonood sa atin, para kay Ma'am Marites, no, yung pagka-explain nga ni Attorney Jonathan, no, hindi mo kailangan ng kontrata. Unang-una sa lahat, hindi mo kailangan ng kontrata na nakasulat, ha. Yung in-explain niya po kanina, yung basta nag-usap tayo, okay tayo, ito yung gagawin mo at meron kang compensation kahit 400 pa yun sa gagawin mo, employee ka na. Yes. And the Diba? mere fact that you're actually serving, in the case of kay Ma'am Marites attorney, no, I think she's handling 2 classes. Apart from 8, no? 8 ba, Yes, Ma'am yes, Marites? yes, 8 classes. Tapos mukhang nakakonsentrate siya sa kindergarten at saka grade 5. Tama po ba, Ma'am Opo, Marites? opo. No? So, ano po yung attorney, no? From the point of view of Dole, ano po yung dapat na hakbang na aasahan natin, no? Na magawa ni Ma'am Marites para maging official itong reklamo na ito. Saan siya po pwedeng pumunta at magsampa ng kaso at matulungan din natin because this actually covers a lot of things. Oo. At hindi lang siya. Hindi lang siya. Hindi lang siya. At Oo, saka, marami siya. Ang ganito po, since nag-resign na po si Ma'am Marites, pwede po siyang mag-file ng
RFA, o yung request for assistance, through SENA po, or yung single entry approach. And then there would be conciliation mediation. Papatawag po namin yung school para mag-appear at magkaroon ng possible settlement. If not, then it will ripen into a case. I-refer po namin sa NLRC for adjudication and appreciation of evidence. Pero yung pong mga co-teachers niya na nandoon pa po sa school, there is still employment relationship exists between the school and her co-teachers. Pa-inspect po namin yan. I would recommend the issuance of an inspection authority para po makondakan ng inspection yan at makover po lahat ng mga possible non-compliance po ng school regarding sa labor laws po. Na-mention nyo na may conciliation, merong itong mga pag-investigate, pag-inspect po. So, pag nakita nyo po na nagsusircumvent ng labor laws, itong eskwelahan na to, ano naman po ang magiging repercussions dito sa eskwelahan, attorney? Dahil sa ganitong klaseng pamamalakad nila sa kanilang mga employed teachers with or without the written formal contract. Yes, opo. After due process po at napatunayan na talagang may mga circumvention sila at may violation ng law, there would be an order to be issued po directing the school to pay sum of money, monetary claims po ng mga workers o yung pong mga findings na po pwede pong makita po ng inspector natin. This time po, very broad na po ang scope ng inspection, not only to the issues raised by Ms. Marites, but also all the non-compliance po ng company. And then we will issue an order directing them to comply. Ngayon po, ang nakikita ko dito, when it comes to non-payment of wages, meron po tayong double indemnity law. And then, kapag ka po ang order natin ay naging final and secretary, i-execute po yan. No? And definitely, the school should pay, no? Based on the order, up to the last centavo. At Of course, Attorney, kapit po sa... Oo, attorney, ito yung situation po ni Ma'am Marites, no? Sa mga nanonood po na nasa mga ibang munisipyo, ibang cities, no? Ibang lugar dito sa Pilipinas na ito rin po. Saan po ba sila pwedeng magreklamo? Or yung mga ganitong sitwasyon na either resigned or mga current employees, no? Yes, opo. Pwede po muna po silang mag-online. Meron din po tayong online system sa SENA natin. Yung Dole Arms, pwede po nilang i-fill out yung form doon online. Or pwede silang pumunta po personal, no? Sa pinakamalapit na office ng Dole so that we can personally assist. Pinakamalapit na office sa kanila. At hindi nila kailangan ng abogado, no? Kasi minsan ang mga Ay, hindi takot po. ng mga tao, ay mahal ang abogado, sasamahan pa kami ng abogado. So, ang attorney, gusto ko lang from my end, gusto ko lang malaman, gusto ko lang malaman din, if ever assuming that hindi po nakabayad or hindi nagbayad itong ang eskwelahan, ano po yung penalty? Would it also cover under your jurisdiction to recommend the shutting Closure, down, yeah. the closure of this establishment or this school, if ever na wala pong bayad, after all the verification and the mediation, conciliation processes? Paano po pag ganon ang naging resulta? Oo. Ano po yung ultimate penalty? Oo. Opo. They have to satisfy po the judgment award, no? Based on the computation of the inspector, and we will have here our sheriff to execute the order, which is final and executory po. Pero hindi siya automatic closure, no? Depende lang po yun. Yung unang magiging satisfaction of the judgment to pay unpaid wages, no? Pero Opo. hindi siya automatic closure. Yes po. Pero after the order becomes final and executory, the sheriff can levy or attach properties of the school concerned. So parang And that will be satisfaction of very hard for them judgment to lang offer. talaga siya. Kasi ngayon po, attorney, mukhang galit na po si si Zia dito. Ganyan na yung niya yung forum ni Zia ngayon. Kasi hindi nga talaga dapat Hindi dapat. ganito oo. yung ginagawa Kasi sa ibig ating sabi- mga
teachers. nangangailangan yung school ng serbisyo ng bawat teachers. Ang teachers din, of course, Oo. dapat ma-compensate ng maayos. Yun lang po naman Oo, yung ang kabataan gusto natin natin mangyari. ay hindi magiging educated ng maayos kung wala yung mga guru natin, That's yung mga correct. teachers natin, no? So, ayun po, narinig naman po natin, Ma'am Marites, yung pahayag ni attorney sa DOLE na meron po tayong paraan para ireklamo opisyal yung inyong hinaing ngayon. So, marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Jonathan Lardino, ang Supervising Labor and Employment Officer ng Department of Labor and Employment ng Kamamnava Field Office. Okay po, salamat din po for inviting us and opportunity to serve our workers. Maraming salamat, Attorney. So, Ma'am Marites, narinig po natin ang explanation ni Attorney Lardino ng DOLE. So, they will assist, no? Oo. Alam naman po natin ng steps. So, ang House of Your Service ay mag-assist po sa Sasamahan inyo, po kayo, sasamahan no? po kayo para may hain yung mga Oo. reklamo. Maraming salamat, Ma'am Maraming Marites, sa inyong tiwala sa House at Your Service at makakaasa po kayo. At sa aming pagbabalik naman, isang ina mula sa Caloocan ang 20 years na raw nagtitiis sa kanyang sakit sa balat. Ang buong kwento at ang kanyang hinaing ating aalamin dito lang sa House at Your Service.